Hi, Sir Carl. Magandang araw po sa iyo. Ako po si Virgil o Virgilio sa totoong pangalan. 52 taong gulang. Panganay sa dalawang magkapatid at ngayon ay kasalukuyang nakatira dito sa Malolos, Bulacan kasama ang aking asawa at 2 anak. Ang kwentong aking ibabahagi ay sarili kong karanasan kasama ang buo kong pamilya. Panahon ito na nasa mahigit 20 taong gulang pa lang ako. Nangyari ito noong magdesisyon ang aming mga magulang na permanente na kaming manirahan sa probinsya ng aking ina sa Isabela. Isa pong taxi driver ang aking ama. Bali sa Caloocan kami dati nakatira. At doon din kami ng kapatid ko ipinanganak at lumaki. Kaya naman hindi kami mulat sa mga bagay-bagay na may kaugnayan sa mga aswang at iba pang mga kababalaghan. Nasangkot sa isang aksidente sa daan ang aming ama. At dahil sa nangyari ay naging baldado ang kanyang mga paa. Ang sabi ng mga doktor ay wala na raw itong pag-asa pa na makalakad muli. Pero umaasa ang aking ina na kung maiuwi sa probinsya si Papa at mapapatignan sa mga magagaling na mga albularyo, ay baka muli pa itong makalakad. Pero sabi ng aking ama na wag na kaming umasa roon. Pag-aralan na lang naming mamuhay kahit ganoon ang sitwasyon niya. Ang sabi ni Mama na may maliit na sakahan ng nyug na naiwan ang kanyang ama sa kanila ng kanyang kapatid. Iyon na lang ang pagsisikapan namin na paunlarin. Mabuti at may kaunting pera naman sila Mama na naipon. At may natanggap din kaming pera mula sa kumpanya ng truck na nakabangga sa taxi ni Papa. Kaya kahit papaano ay may pera kaming panimula. Noong makausap naman ni Mama ang pinsan niya, may plano raw silang magtayo ng palaisdaan at pwedeng makibakas sila Mama sa kanila. Kaya isa iyon sa plano pagkarating na mag-i-invest doon para kumilos ang pera at hindi unti-unting nauubos. Matapos maihanda ang lahat ay bumiyahe na nga kami papauwi ng Isabela. Nangungupahan lang din naman kami ng bahay sa Caloocan, kaya madali lang makaalis. Dinala lang namin ang mga gamit na mahalaga at iniwan na ang mga luma at mabibigat. Hindi ko nga pala nasabi, Sir Carl, na undergrad ako dahil hindi ako masyadong interesado sa pag-aaral. Ganon din ang kapatid kong babae na si Rona, na hanggang high school lang ang natapos. At noong panahong iyon ay nasa 17 taong gulang na siya. Ang sabi ni Mama na doon daw kami titira sa bahay na kanyang kinalakihan. May kalakihan naman ang bahay na iyon, kaya mas magiging komportable ang aming paninirahan. Iyon nga lang, medyo luma na. At siguradong malaking trabaho ang paglilinis. Dahil magmula noong mamatay si Lolo, ay wala nang tumira roon. Si Tito kasi ang kasama roon ni Lolo. Pero noong mamatay si Lolo, ay naisipan ni Tito na magtrabaho abroad. Kaya sa madaling sabi, abandonado na talaga ang bahay na iyon ng 3 taon. Noong huminto kami sa tapat ng isang compound, ay medyo natuwa kami kasi maluwag nga ang lugar. Hindi rin dikit-dikit ang mga kabahayan. At siguro, aabuti ng 3 hanggang 5 minutong lakad bago magkaroon ng kapitbahay. Ganon din ang tindahan. Kaya naisip ko na hassle sa akin iyon. Naninigarilyo pa naman ako ng mga panahong iyon, pero patago lang. Kaya malayo-layong lakaran bago ako makabili ng sigarilyo. Sa unang tingin ko pa lang sa bahay na iyon, ay parang natakot na ako. Kahit hindi pa ako noon naniniwala sa mga kababalaghan, madalas naman akong manood ng mga horror na palabas, lalo ng mga Tagalog horror
na tungkol sa multo. Kaya parang nananariwa sa alaala ko ang aking mga napapanood na mga multo na sa tingin ko nga ay kamukha ng mga bahay sa horror movie, ang bahay na lilipatan namin o iyong lumang bahay nila mama. Mapuno at matalahib ang paligid noon at masasabing makakaramdam ka ng kilabot sa paglibot pa lang ng tingin sa paligid. Siguro napansin ni Papa na kakaiba ang impresyon namin sa bahay, kaya agad niyang sinabi na kaunting linis lang daw doon ay aaliwalas din ang itsura ng bahay. Tapos pipinturahan na rin ng bago ang dingding ng light color. Hindi na lang din muna ako nagkomento ng kung ano-ano dahil wala naman kaming ibang pagpipilian. Alam kong nasa hindi magandang sitwasyon kami, kaya wala akong karapatan na magreklamo. Pero kahit hindi pa naman ganun kabukas ang pag-iisip ko pagdating sa kababalaghan, ay nakakaramdam pa rin ako ng takot. Lalo na noong sabihin ni Rona, "Ma, sabi mo walang nakatira sa bahay na yan. Sino yung tao sa itaas?" Wika pa ng kapatid ko, sabay turo sa bintana sa itaas. Sabay-sabay naman kaming napatingin sa itaas na bintana, pero wala kaming nakita. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ba ang kapatid ko, kasi wala din naman akong nakita noong tignan ko iyon. Sabi naman ni Mama, "Ano ka ba naman anak? Baka naman namamalikmata ka lang. Wala naman tao dyan." "Hindi ma, may nakita nga ako. Paano ako mamamalikmata? Pasado 3:00 pa lang ng hapon no. Tsaka maliwanag naman ang paligid." "Ay, bahala ka anak. Takutin mo ang sarili mo kung gusto mo." Wika pa ni Mama nang pataray doon kay Rona. Naunang lumapit si Mama sa bahay at may kinapa-kapa sa mga gilid. Tapos nahanap niya ang susi at agad nagbukas ng main door. Isa-isa na naming ipinasok ang mga dala naming bag. Tapos si Papa naman ay doon lang muna namin inilagay sa may tabi ng pinto. Nakaupo naman siya sa kanyang wheelchair, kaya malaya rin siyang makaikot sa loob ng bahay. Sabi ni Mama na magpahinga na lang muna kami at sa kinahapunan pagkagising saka na lang mag-aayos ng mga gamit. Malinis din naman ang bahay na iyon sa loob dahil may mga takip na puting kumot ang mga kasangkapan, kaya mukhang hindi mahirap maglinis. Aalisan lang namin ng mga tela, tapos isa sa ayos ang aming mga gamit ay ayos na. Pagkaakyat sa itaas ng bahay ay nakakamangha ang ganda noon. Makaluma ang disenyo, pati na ang mga materyales na ginamit. Malinis at makintab ang sahig. May 3 kwarto sa itaas. Binuksan ko ang 3 kwarto. Iyong nasa gitna ang pinili ni Mama kasi iyon ang pinakamalaki. Tapos ako naman ay iyong may bintanang nakatapat sa gate ang pinili ko. At iyong sa unang kwarto naman ang sa kapatid kong si Rona. Lahat ng kwartong iyon ay may malalapad na bintana. Pero iyong bintana sa kwarto ko lang ang nakatapat sa harapan ng bahay kung saan naroon ang daanan. Noong maiakyat na ang mga gamit ay binuhat ko na si Papa paitaas. Mabuti at mapayat at maliit na tao lang si Papa. Kaya naman, kayang-kaya ko siyang buhatin papaakyat sa hagdan. Inilagay ko na siya sa kwarto nila ni Mama, tapos bumalik na ako sa kwarto ko upang simulan ang pag-aayos ng aking mga gamit. Sa totoo lang Sir Carl, gandang-ganda ako sa kwartong iyon. Maliban sa malapad talaga, ang gaganda pa ng mga built-in cabinet. Iyon bang hanggang kisame ang tangkad ng cabinet, tapos may bahaging pwedeng pagsabitan ng mga nakahanger na damit. Habang abala ang lahat sa kanya-kanyang pag-aayos ng mga gamit, ay nakaramdam ako ng pagkaihi, kaya bumaba na muna ako upang pagbigyan ang tawag ng kalikasan. "Ma, saan po banda ang CR?" Tanong ko pa sa aking ina noong sumilip ako sa kwarto nila. Sabi niya naman na naroon lang daw sa kusina sa kanang bahagi ng lababo. Kaya bumaba na lang ako mag-isa.
Naglalakad pa lang ako pa ibaba ng hagdan ay parang nakaramdam na ako agad ng kaunting kaba. Medyo nakakakilabot kasi ang tunog noong kahoy na hagdanan. Iyon bang tunog ng kahoy na malutong tapos uuga sa bawat paghakbang. Pagkarating ko sa ibaba ay dumiretso na ako sa kusina. Sarado naman lahat ng bintana. Pero iyong sa may harap na harap at bintanang jalousie ay nakabukas lang. Iyong ibang bintana kasi ay iyong literal na bintana na kahoy. Sa tapat ng dining area ay nakita ko na agad ang lababo at sa tabi nga nito ay naroon ang isang maliit na pinto. Kaya naisip kong iyon na nga ang banyo. Noong binuksan ko ay tama naman iyon nga. Pagkapasok ko roon ay tuyong-tuyo iyon at maalikabok. Halatang matagal na hindi nagagamit. Naisip kong magbawas na rin. Kanina ko pa kasi tinitiis ang nag-aalburuto kong sikmura. Kaya naupo na rin ako sa bowl at sinimulang tugunan ang tawag ng kalikasan. Nang bigla kong naalala na lagot na. Paano kung walang tubig? Matagal na ang bahay na iyon na walang nakatira. Kaya dali-dali kong pinihit ang gripo habang nagdadasal sa isip na sana ay may tubig. Pagkabukas ko noon ay walang tubig. Pero may naririnig akong parang pumupugak-pugak na tunog ng tubig na paparating. Kaya nabuhayan ako ng dugo. Ilang saglit pa ay may tubig na dumaloy. Mabuti at may tubig. Nagpapasalamat din ako dahil may linya pala ng tubig ang bahay na iyon kahit malayo sa mga kapitbahay. Malamang nagpasadya talaga ng sariling linya sina lolo. Dahil ang sabi ni mama na noong panahon ng kabataan nila ay may kaya ang kanilang pamilya. Maging kuryente nga ay meron din iyong linya. Kaya komportable na rin na masasabi ang paninirahan doon. Noong dumaloy na nga ang tubig ay nagulat pa ako dahil mamula-mula ang kulay noon. Dagdagan pa na kulay dilaw ang bumbilya sa CR na aandap-andap. Sa katagalan ay luminaw din ang tubig pero amoy kalawang pa rin. Ipinagpatuloy ko na ang aking napakahalagang pagre-ritual habang nakakapit pa sa mga gilid dahil sa pamumuwersa. Habang nakaupo ako ay naririnig kong may naglalakad mula sa sala papunta sa kusina. Pero kakaibang lakad iyon dahil tila nakasadsad ang tsinelas sa mabuhanging simentong sahig. "Rona? Ma?" Tawag ko pa para malaman kung sino ang naroon. Pero ilang segundo na ang lumipas ay wala pa ring sumasagot. Kaya nagtaka ako. Inisip ko na lang na makikita ko rin iyon kung sino dahil hindi ko naman narinig na bumalik ang paglalakad. Parang pumunta lang sa kusina pero hindi bumalik sa sala. Matapos kong makapaghugas ay lumabas na ako ng banyo. Inilibot ko sa paligid ang aking paningin at sumilip pa ako hanggang dulo ng kusina pero wala talagang tao. Kaya tumalikod na ako para bumalik na sana sa itaas. Nang biglang bumagsak ang isang mangkok na stainless kaya napatalon ako sa gulat. Noong muli kong silipin ang kusina, ay isang pusa pala ang nakatabig noon. Agad ding tumalon ang pusa papalabas at doon dumaan sa awang ng bintanang jalousie. Akala ko tuloy ay kung ano na, kaya dali-dali na akong bumalik sa itaas. Pagkaakyat ko ay tinanong ako ni mama kung ano iyong ingay sa kusina. Sabi ko naman na iyong pusa nakatabig ng mangkok. Tinanong ko din siya kung bumaba ba siya doon. Hindi raw, kaya sinilip ko si Rona sa kwarto nito. Nakita kong naka-earphone yun at nakikinig ng music habang abala rin sa pagtutupi ng mga damit na isinasalansan sa kabinet. Hindi ko na lang din siya tinanong dahil mukhang wala sa mood. Baka magtaray na naman. Sa nakikita ko sa mukha ay hindi rin siya bumaba. Kaya inisip ko na lang na baka guni-guni ko lang din iyon.
Dahil sa pagod ako sa biyahe, kaya naisip kong matulog na lang muna. At sa pagkagising ko na lang maglalagay ng mga gamit ko sa kabinet. Mabilis akong nakatulog kasi parang pagkahiga ko pa lang ay tulog na ako agad. Hindi naman kasi uso sa akin ang namamahay o iyon bang naninibago sa bahay. Basta kapag ako inantok, kahit nasaan pa ako ay makakatulog talaga ako agad. Nagising na lang ako nang may humila sa mga paa ko. Nasabi ko na lang sa sarili ko na bad trip talaga itong si Rona. Mukhang nasa mood na dahil nagpa-prank na naman. Noong ilinga ko ang aking tingin sa paligid ay wala namang ibang tao. Mag-isa ko lang. At kung sakaling naroon si Rona at tumakbo pa ibaba, ay sigurado ring maririnig ko ang mga yabag noon dahil matunog ang kahoy na sahig. Pero wala. Nagdesisyon akong bumangon na lang din. Nakakaramdam na rin kasi ako ng gutom. Pagkarating ko sa ibaba ay naabutan ko silang nasa lamesa at kumakain na. Patapos na nga rin sila. Sabi naman ni Mama, "Oh, anak, kain na. Hindi ka na namin ginising kasi mukhang pagod na pagod ka eh. Humihilig ka pa nga." Sabi naman ni Rona, "At tumutulo pa nga ang laway noong silipin ko." Sabi ko naman kay Rona, "Che, istorbo ka. Alam mo namang mahimbing ang tulog ng tao eh. Nanghihila ka ng paa." Sabi niya naman, "Ha? Anong nanghihila pinagsasabi mo kuya? Sinilip lang kita no, pero hindi kita ginalaw." Pataray na sagot pa noon. Sabi naman ni Mama, "Oo anak, nasa likuran ako ni Rona noong sumilip siya sa iyo. Dahil tatawagin ka sana namin para ikaw ang magbaba kay papa mo. Eh dahil sa tulog na tulog ka, kaya kami na lang ni Rona ang nagtulong kay papa mo." Sabi ko naman, "Eh sinong humila sa paa ko?" Tumatawa naman si Papa na sumagot, "Ano ka ba anak? Nananaginip ka lang siguro. Halika na, kumain ka na." "Sige po pa, mamaya na lang." Lumapit ako sa lababo at kumuha ng tubig sa container na lalagyanan ng tubig. Mukhang matagal lang nga silang gising kasi nakabili na sila ng tubig at nakapagluto na rin. "Ma, walang malamig na tubig?" "Wala anak eh. Sira pala ang ref nila dito. Hayaan mo, kapag nakapag-ayos na tayo ng lahat, bibili tayo ng mga kagamitan, pati na ref." "Eh saan kayo bumili ng tubig?" "Nag-utos ako nang may nakita ako binatilyo sa labas. Kakilala ko pala ang nanay noon. Nagtanong nga kung sino ako eh. Hindi na siguro ako naaalala. Kaya sa kanya na rin ako nakisuyo na bumili ng bigas at inuming tubig. Mukhang hindi pa pwede magamit sa pagluluto ang tubig rito eh. Dahil matagal na istak ang mga tubo, amoy kalawang na." "Ah, okay po." Matapos kong makainom ng tubig, ay naglakad muna ako papunta sa harapan noong bahay. May upo ang kahoy naman doon. Nakita kong may isang matanda sa labas ng gate. Mahaba ang buhok, tapos nakasuot ng kulay itim na blusa. Titig na titig siya sa akin. Kinikilabutan ako sa mga titig niyang iyon. Kaya tatawagin ko na sana si Mama dahil baka may kailangan ang matandang iyon. Sobrang talim ng tingin noon sa akin, tapos biglang ngumiti ng tila nananakot. Nakapako lang talaga ang tingin ko sa kanya, tapos nakita kong naglakad na siya sa direksyong pakaliwa. Pagkalampas noon sa poste, na halos katapat lang din ng gate namin, ay bigla na lang iyong nawala. Natulala na lang talaga ako noon dahil sa pinaghalong takot at pagtataka. Napatalon naman ako sa gulat nang may biglang nagsalita sa tabi ko. "Uy kuya, sinong tinitignan mo dyan? Nakatulala ka eh." Pinalo ko naman ang hita nito kasi iyon ang malapit sa akin. "Ano ka ba? Bakit ka nanggugulat?" Sabi niya naman, "Aray ko naman kuya, panggugulat na ba yun? Sinabi ko lang, uy kuya, sino tinitignan mo? Napaka-sensitive mo naman." Wika niya pa na nagagalit sa akin. "Ano, hindi ka pa ba kakain?
Maghuhugas na ako ng plato. Kapag hindi ka kumain ngayon, ikaw na ang maghugas ng pagkakainan mo. Pataray na wika pa ni Rona. Sabi naman ni Papa na naroon papalapit sa pwesto namin. Anak, kumain ka na para sabay-sabay na ang paghuhugas ng kapatid mo. Sige na. Wala na nga akong nagawa kundi ang tumayo at kumain sa kusina. Nagsimula na nga akong kumain pero pakiramdam ko ay hindi ko nalalasahan ang kinakain ko. Dahil mabilis pa rin talaga ang pintig ng puso ko dahil doon sa matandang nakita ko sa labas ng gate. Kumuha lang ako ng kaunting kanin kasi nawala na nga ang gana ko. Kahit pa nagugutom naman sana ako noong ako ay bumaba. Matapos makakain ay tinawag ko na si Rona. Naroon lang naman siya sa may harapan ng bahay kasama si Papa. Si Mama kasi ay nasa itaas na raw. Nagsisimula na kasi iyong maglinis sa itaas. Anak, pakibuhat na ako pa itaas. Parang bigla akong inantok dahil sa lamig ng hangin. Kaya binuhat ko na siya at dinala sa itaas. Binilinan ako ni Mama na kapag natapos na sa paghuhugas si Rona, ay ako na ang magtrangka ng lahat ng mga pintuan, pati na mga bintana. Matapos kong mailapag si Papa sa higaan, ay muli na akong bumaba ng sala. Tumambay ako saglit sa may harapan nang marinig ko ang tawag ni Rona na samahan ko raw siya doon. Kaya sinarado ko na muna ang pinto sa harapan tapos pumunta sa kusina. Nakaupo lang ako sa may hapag habang nakatingin sa nakatalikod kong kapatid. Maya-maya ay tapos na siya sa paghuhugas. Tapos agad nang umakyat. Napasabi na lang ako ng, "Andaya talaga noon. Matapos ko siyang samahang maghugas, ako naman tuloy ang iniwan." Napapailing-iling na lang ako habang naglalakad papalapit sa pintuan sa kusina. Nakakalima o 6 na hakbang pa lang ako papalayo at nasa may bahagi ng sala ay biglang may humampas sa pintuan ng kusina. Ipinagtaka ko iyon dahil wala namang tao roon. Tsaka inilak ko iyong mabuti. Pati nga iyong mga double lock ay inilagay ko rin. Kaya napalingon ako sa kusina dahil naisip ko sanang balikan. Pero noong pagkalingon ko pa lang ay nakita ko ang isang malaking anino sa kusina. Bumilis na naman ang kabog ng aking dibdib kasi alam kong hindi ako namamalikmata. Gising na gising ako at kakakain ko pa nga lang. Dali-dali na akong tumakbo papunta sa may sala at inilak na rin ang bintana at pintuan doon. Saka ako umakyat. Habang nagpapahinga sa kwarto ay napansin kong may buwan pala ng gabing iyon. Masarap maglakad-lakad sa labas, lalo na at sinusumpong ako ng paglalaway. Kapag ganun kasi ay kailangan kong makapagyosi para mapakalma ang sarili ko at mahinto ang paglalaway. Sinabi ko na lang sa sarili ko na titiisin ko na lang. Nakakatakot lumabas, lalo na at hindi ko naman kabisado ang lugar. Pero alam ko naman kung nasaan ang tindahan dahil nadaanan naman namin iyon noong papunta pa lang kami. Tapos ilang minutong lakad lang siguro ay mararating na ang tabing dagat sa kabilang bahagi noong tindahan. Naisip ko tuloy na ang sarap siguro kung makakabili ako ng yosi tapos kape. At doon ako tatambay saglit sa may tabing dagat dahil malamig, mahangin at maliwanag ang buwan. Lalo tuloy akong nakumbinsi na lumabas. Hanggang sa hindi na talaga ako makatiis. Kaya naman, nagsuot na ako ng matinong shorts at t-shirt. Dumaan muna ako sa kwarto nila Mama. "Ma, lalabas lang ako saglit. Naghahanap ako ng matamis Gusto ko ng candy. Malapit lang naman dito ang tindahan, di ba?" Sabi naman ni Mama. "Sigurado ka anak? Tamang ideya ang lumabas pa ng gabi sa lugar na ito." "Ano ka ba naman Ma? Hindi na ako bata. Tsaka hindi naman ako mamamasyal. Sa unahan lang ako sa may tindahan. Bibili lang ako ng candy. Kayo ba? May gusto kayong ipabili?" Bigla namang nagsalita ang kapatid kong si Rona.
Kuya, Cloud9 sa akin. Sabi naman ni Papa. Snowber sa akin anak, damihan mo na para may stock ako rito at hindi ka na pabalik-balik sa labas para bumili ng 2 piraso lang. Ikaw ma, anong gusto mo? Kahit ano, o di kaya choknat kung meron. Sige po. Wika ko pa at bumaba na ako papuntang sala. Pinilit kong hindi lumingon sa direksyon ng kusina dahil ayokong makita iyong itim na nilalang na nakita ko kanina. Mabuti at naroon lang din naman ang susi nakasabit sa may dingding. Kaya binitbit ko na rin at ikinuwintas. Mahaba naman kasi ang lace noon na pang ID, kaya pwedeng ilagay sa leeg. Lumabas na nga ako ng bahay. Inilingalinga ko ang aking paningin sa paligid kung may kakaiba ba. Pero wala naman. Sa tingin ko ay hindi ko na rin kailangan magdala ng flashlight dahil sapat naman ang liwanag ng buwan para matanglawan ang daan. Nagsimula na nga ako sa paglalakad. Nasabi ko na lang sa sarili ko na nasa probinsya nga talaga ako dahil kahit isang tao ay wala man lang akong nakikitang dumadaan. Ultimo tricycle o motor ay wala. Paano na lang pala kung may emergency? Mukhang kailangan talaga namin magkaroon ng service na motor o tricycle pang emergency. Sana kayanin pa ng ipon nila mama na makabili kahit sobrang luma o iyong karag-karag na tricycle basta umaandar. Wika ko pa sa isip ko. Patuloy lang ako sa paglalakad hanggang sa makarating ako sa tindahan sa unahan namin. Nay, pabili nga po ng Marlboro Lights, 3. Tapos candy na rin. Wika ko pa at binili ko na ang mga candy na order nila sa akin. Nay, nagbebenta rin po ba kayo ng nakatimplang kape? Tanong ko pa sa matanda. Sabi naman noon, Teka iyo, taga saan ka ba? Ngayon lang yata kita nakita dito. Bagong lipat lang po kami kaninang hapon. Ako po si Virgilio, anak ni Tina. Yung anak ng may-ari ng malaking bahay dyan sa unahan. Ganun ba? Ibig sabihin, apo ka ni Lando. Opo. Iho, dahil sa bago ka sa lugar na ito, ay papayuhan na rin kita. Huwag ka masyadong lumayo ha, kasi hindi naman ito syudad. Naayos lang na gumala-gala kahit anong oras o kahit 10 oras ng gabi. Dito kasi ay maraming gumagalang mga nilalang ng gabi. Mahirap na kung matsyempohan ka. Ganun po ba? Sige po, hindi naman po ako lalayo. Dito lang. Tsaka iyo namang tungkol sa tanong mo kung nagbebenta ako ng nakatimplang kape, ay hindi. Pero kung gusto mong bumili at ipatimpla na rin dito, ay ayos lang din naman sa akin. Papahiramin na lang din kita ng tasa. Iwanan mo na lang dito sa may bintana kapag tapos ka na. Dahil pagkatapos mong bumili ay magsasara na ako. Okay po, sige, patimpla po ako. Habang nagtitimpla ang matanda, ay may isa pang lalaking bumili na halos kaidaran ko lang din. Manang Minda, pabili po ng gas. Naubusan kasi kami. 5 piso lang po. Saglit lang Noli ha. Tapusin ko lang ang pagtitimpla ng kape nito. Napatingin naman sa akin ang lalaki na parang nagtataka kung bakit ako nagpatimpla ng kape. Kinausap ako noon. Tol, bago ka rito? Oo, Virgilio nga pala. Bagong lipat kami sa malaking bahay dyan sa unahan. Ha? Saan unahan? Tanong pa noon. Sumabat naman ang matanda. Apo yan ni Lando, sa anak niyang si Tina. Yung may-ari ng malaking bahay sa unahan. Hindi mo na yata naabutan si Tina. Apo ka pala ni Mang Lando. Oo, maiksing sagot ko pa. Noli nga pala tol. Wika pa nito, sabay abot ng kanyang kamay. Nice meeting you Noli. Sagot ko naman.
Noong maiabot na ng matanda ang kape, ay hindi pa ako kaagad umalis. Tapos sinabi ni Noli bago ito umalis, "Tol, ang alas 8 pasado ng gabi rito ay gabi na masyado para sa amin para maglakad-lakad pa sa labas. Kaya kung ako sa'yo, batsi ka na rin, mas ligtas sa loob ng bahay." Sabi ko naman, "Sige tol, tatapusin ko lang ang kape at yosi ko. Uuwi na rin naman ako." Wika pa nito, tapos naglakad na papalayo matapos makuha ang kanyang binili. Ako naman ay dahan-dahang naglakad patungo sa may direksyon ng dalampasigan. Grabe ang lamig ng hangin, hindi malakas pero nanunuot ang ginaw sa balat. Hindi kalayuan sa dagat ay may mga puno ng nyog. Naglakad pa ako sa may unahan at naghanap ng magandang pwesto para umupo at makasandal. Tahimik lang ako na nakaupo sa may tabi ng puno ng nyog habang ini-enjoy ang pagyoyosi at pagsimsim ng kape paunti-unti. Kung merong magandang benefits ang paglipat sa probinsya, isa na siguro iyong makapag-relax habang nakatanaw sa kalmadong dagat habang nagyoyosi at nagkakape. Papaubos na noon ang iniinom kong kape nang may makita kong taong naglalakad papunta sa direksyon ng kanan. Dahil sa natatakpan ng anino ng mga dahon ang kinakaupuan ko, kaya sa tingin ko ay hindi niya ako napansin. Patuloy lang iyon sa paglalakad at panay ang lingon-lingon, tapos titingin sa buwan saka mag-iiskrima. Natawa na lang ako dahil naisip ko na mukhang baliw yata ang taong iyon. Tapos noong medyo malayo na ay tumuwad siya habang naglalakad. Napasabi na lang ako ng, "Anak ng pating, may nakawala na naman yata sa mental at dito napadpad." Nang bigla yung napatingin sa direksyon ko, nakita niya siguro ang liwanag ng yosi ko noong tumuwad siya kaya niya ako napansin. Muli iyong tumayo at humarap sa akin. Tapos dahan-dahang naglakad papalapit. Tila naistatwa ako habang nakaupo dahil pinag-iisipan ko pa kung tatakbo na ba ako o hihintayin pa ang kumprontasyon niya. Pero habang papalapit iyon ay may nararamdaman akong kakaibang kilabot. Hindi lang kasi mukhang baliw ang asta niya, kundi pati ang ayos ng damit at pagkakagulo ng buhok. Noong ilang hakbang na lang siya sa akin ay doon ko na nakita ang mga mata. Mapula iyon na parang nagliliwanag na baga ng sigarilyo. Habang nasa dilim, doon na ako kinilabutan ng husto at nagpa siyang tumayo sa katumakbo. Kaso ang problema, dahil masyadong malambot ang buhangin, bumabaon ang mga paa ko kaya hindi ako makatakbo ng mabilis. Pilit na ako tumatakbo na may kasamang pagtalon para mas mabilis makaahon ang mga paa sa buhangin habang sumisigaw ako ng tulong na may aswang. Pero sa tingin ko ay walang makakarinig sa akin. Malayo naman kasi ako sa mga kabahayan at bigla pang lumakas ang hangin. Noong muli kong nilingon ang taong iyon ay nagulat ako dahil ang bilis niyang makalapit sa akin. At nakita ko ang mukha niya nakakaiba ang itsura. Deform iyon na parang mukha na isang baboy. Pakiramdam ko tuloy ay para akong nasa loob ng isang bangungot. Pero alam ko naman na nasa realidad ako. Laking gulat ko noong bigla akong natumba dahil tumalon iyon at hinuli ang mga binti ko. Kaya nagpagulong-gulong ako sa pinong buhanginan habang sigaw ng sigaw at nagpapadyak. Hanggang sa hindi sinasadyang, masipa ko ang mukha noon ng malakas. Doon niya nabitawan ang aking mga binti. Saka ako dali-daling bumangon at tumakbo. Iniwan ko na ang tsinelas ko. Lalo lang kasi akong nahihirapan sa pagtakbo dahil sa pagbaon ng tsinelas sa buhangin. Patuloy ako sa pagtakbo. Pagkalingon ko sa likuran ay nakasunod pa rin sa akin ang nilalang na iyon at ang bilis tumakbo. "Hayop!
Ano bang trip nito? Bakit tayo akong tantanan? Wika ko pa sa isip ko habang wala na akong ibang marinig maliban sa malakas na tibok ng puso ko. Siguro sa mga taong nakasubok ng kabahan ng sobra ay masasabi niyong totoo ang sinasabi ko na literal na maririnig mo ang tibok ng sarili mong puso. Patuloy ako sa pagtakbo at pagkatapat ko sa gate namin ay binangga ko na iyon. Alam ko naman kasi na hindi iyon nakalak. Nakapaling lang pasara ang pinto pero hindi ko nilak sa loob. Mabilis akong nagtatakbo papalapit sa bahay. Noong muli akong lumingon ay wala na ang nilalang na iyon. Inilingalinga ko pa ang paningin ko sa paligid pero wala na talaga ang nilalang. Kaya mabilis ko nang sinusian ang pinto, sabay pasok at muling inilak. Nakahawak ako sa dibdib ko habang nakasandal sa likuran ng pinto. Nasabi ko na lang sa isip ko na wag luloko-loko sa akin sa mga oras na iyon ang mga multo sa bahay dahil hindi ako masyadong takot sa kanila. Mas takot ako sa nilalang na humahabol sa akin. Nakita kong pababa sina Mama at Rona tapos tinatanong kung ano daw ang nangyari sa akin o ano ang humahabol sa akin dahil bakit ko binangga ng malakas ang gate. Nagising daw tuloy sila. Hindi ko sila masagot agad dahil maging ang paghinga ay hirap pa ako dahil sa sobrang hingal at lakas ng kabog ng aking dibdib. Ikinuha ako ni Mama ng tubig at pinainom. Doon palang unti-unting kumalma ang paghinga ko. Doon ko na rin ikinuwento sa kanila na hinabol ako ng isang tao. Nakakaiba ang itsura. Hindi naman iyon lumilipad, pero sadyang mabilis lang talaga kung tumakbo. Sabi naman ni Rona, "Hala kuya, may tumutulong dugo sa binti mo." Agad akong tumayo at tinignan ang likuran ng binti ko. Doon ko nakita na may 3 mga kalmot iyon. Agad inutusan ni Mama si Rona na magpainit ng tubig para mabanlian noon ang sugat ko. Siya naman ay umakyat sa itaas para kumuha ng first aid kit. Nilinisan nila at ginamot ang sugat ko. Ramdam ko ang kakaibang hapdi at kati ng sugat na iyon. Sobrang makirot pa sa buong magdamag, kaya nahirapan akong makatulog. Kinabukasan ay inaapoy na ako ng lagnat. Umalis si Mama at nagpunta sa unahang barangay kung saan nakatira ang mga pinsan niya. Tapos nagpatulong siyang maghanap ng manggagamot. Sa kabutihang palad dahil may nakuha naman sila. May dalang kung ano-anong halamang gamot ang albularyo. Pinakuluan iyon at pinanghugas sa sugat ko. May mga katas at pinakuluan din na ipinainom sa akin. Makalipas ang mahigit 1 linggo ay gumaling din naman ako. Ang sugat ko naman ay nagsisimula ng matuyo. Binilinan ako ni Mama na wag raw talaga akong lalabas ng bahay kung ayaw kong maulit iyong nangyari sa akin. Sabi ko naman na baka baliw lang talaga iyon. Dahil kung aswang nga iyon, edi sana pinagkakain na ang mga taga roon. Sabi naman ni Mama, "Ay, bahala ka nga. Hindi ka talaga madadala hanggat hindi ka nakakatikim na mabawasan ang parte ng katawan dahil sa aswang." Hindi na lang din ako sumagot para hindi na humaba ang usapan. Pero sa isip ko naman, ay wala naman talaga akong balak na magpakalat-kalat sa labas kapag gabi na. Lalo na kung walang mahalagang pakay. Lumipas ang mga araw at patuloy ang pagpaparamdam sa amin ng mga kakaibang elementong nakatira sa pamamahay na iyon. Isang araw, pasado 2:00 noon ng hapon, bumaba ako para umihi. Lahat ng mga kasama ko ay nasa kanya-kanyang kwarto sa itaas. Pero kahit ganun ay hindi ako nag-aalala dahil maliwanag pa naman. Matapos kong makajingle ay muli na akong naglakad pababalik sa hagdan dahil gusto ko pang matulog uli. Naputol kasi ang tulog ko dahil naiihi na nga ako. Habang naglalakad at papahakbang na sa unang baitang ng hagdan,
ay nakarinig ako ng tunog ng mga batang nagtatakbuhan. Sigurado akong sa kusina iyon galing. Hindi ko na inusisa pa at nagpatuloy na ako sa pag-akyat sa itaas. Habang nakahiga ay bumukas ang pinto ng aking kwarto. Si Rona pala iyon. Sabi pa noon, "Kuya, nagpapasok ka ba ng mga bata sa ibaba? Ang ingay eh. Takbo ng takbo." Sabi ko naman, Hindi. Tsaka yung mga bata kanina na dumaan ay nanguha lang naman iyon ng kalamansi dyan sa tapat. Hindi ko yun pinapasok." Mababakas naman ang pagtataka sa mukha ni Rona. Sino yung mga nasa ibaba? Para na lang hindi siya matakot ay sinabi kong, "Baka ang mga bata na naglalaro sa labas, sila yung naririnig mo. Akala mo lang nasa ibaba." Hindi na ako sinagot noon at tinalikuran na. Makalipas ang kalating oras siguro ay nakaidlip na akong muli nang marinig kong sumigaw naman si Papa. "Hoy! Virgilio! Rona! Tigilin nyo nga yung paghahabulan nyo! Para kayong mga bata ang iingay nyo!" Nagtaka naman ako dahil natutulog nga ako noon. Sabi naman ni Rona, "Pa, hindi kami yun. Baka ang mga bata sa labas ang naririnig nyo nagtatakbuhan." Napailing-iling na lang ako dahil sigurado rin ako na wala na iyong mga batang dumaan para manguha ng kalamansi sa tapat. Mukhang hindi talaga kami pagsasawaan ng mga nilalang sa bahay na iyon na paramdaman. Akala ko ay ako lang ang nakakapansin sa mga pagpaparamdam na iyon. Pero mali ako dahil maging si Rona ay alam niya rin pala. Isang araw kasi noon, pasado 9:00 ng gabi, pare-pareho na kaming nasa higaan nang magpunta si Rona sa kwarto ko. Sabi noon, "Kuya, samahan mo ako sa ibaba. Iinom ako ng tubig. Nauuhaw na talaga ako eh." Sabi ko naman, "Bakit ba kasi hindi ka nagbaon ng tubig sa kwarto mo?" "Nagdala naman ako Naubos ko nga lang." Wala na nga akong nagawa kundi ang samahan si Rona. Pagkababa namin ay binuksan ko kaagad ang ilaw sa sala pati sa dining area. Tapos pinauna ko na siya. Iihi na lang din ako para tuloy-tuloy na ang pagtulog. Matapos kong umihi ay nagpunta ako sa lababo para uminom ng tubig. Pagkalingon ko kay Rona ay nauna nang umakyat. Napasabi na lang ako sa sarili ko nang, "Ang daya talaga noon. Nagpasama tapos ako naman ang iniwanan." Hinayaan ko na lang. Hindi na ako makapalag dahil kasalukuyan ako umiinom habang nakikita siyang naglalakad papalayo. Habang umiinom ay naalala ko yung pagbagsak ng pinto noong nakaraan. Kaya tinignan kong maigi ang pintuan. Nakalak pa rin naman. Kaya nakakapagtaka talaga. Pagkababa ko ng baso ay biglang pumatay ang ilaw sa kusina. Lumapit ako sa switch at pinindot iyon ng makailang ulit pero ayaw talaga mag-on. Nako, ang malas ko naman. Ngayon pa napundi ang ilaw. Uwika ako pa sa aking sarili. Dahan-dahan akong naglakad para umakyat. Ayoko rin kasing tumakbo dahil madulas ang sahig. Baka ikadisgrasya ko pa. Habang naglalakad ay narinig ko uli iyong tunog ng mga tumatawang mga bata. Pero hindi na ako lumingon. Diretso na akong umakyat. Imbis na inaantok na sana ako, bago bumaba ay nawala na naman tuloy ang antok ko dahil sa kaba noong nasa ibaba ako. Kaya mahigit 1 oras pa bago ako nakatulog. Noong nakatulog na ako ay nagkaroon ako ng panaginip. Nakikita ko ang isang matandang babae na naroon sa upuang tumba-tumba. Tinignan ko ang mukha niya. Maganda siya at maamo ang mukha. Saka ko palang naalala na siya nga pala si Lola. Iyon ang itsura niya sa lumang larawan na pinakita sa akin ni Mama. Sabi ni Lola sa akin, "Mag-iingat kayo sa kanila. Masama sila." Tapos may lumapit na matandang lalaki kay Lola.
Maayos ang suot noon at maganda ang pagkakasuklay ng buho. Iyong style na pang sinauna na mukhang nakapamada pa nga iyon. Si Lolo ito ah. Wika ko pa sa isip ko doon sa panaginip. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit sa kinaroroonan namin ni Lola. Tapos sabi niya, "Dumidilim na. Huwag na kayong lalabas kapag madilim na. Nandyan lang siya, nakaabang." "Sino po?" tanong ko naman, pero hindi niya na nasagot ang aking tanong. Tapos biglang nagpalit ang panaginip ko. Tumatakbo na ako. Hinahabol ako ng isang itim na nilalang. Hindi ko makita ang kabuuan, basta parang imaheng itim lang na nakaangat sa lupa. Takbo lang daw ako ng takbo habang umiiyak. Bigla naman ako nakaramdam ng isang malakas na palo sa pisngi ko. Kaya ako nagising. "Anak, anong nangyayari sa'yo? Ang likot-likot mo matulog oh. Tapos ungol ka pa ng ungol. Binabangungot ka ba?" Tanong pa ni Mama. Napansin kong basang-basa ako ng pawis, kaya bumangon na muna ako. "Anong oras na po, Ma?" Sabi niya naman. "Alas 5 pa lang. Kagigising ko nga lang din eh. Bababa sana ako para maglinis sa ibaba. Tapos narinig ko ang ungol mo na parang nahihirapan kang huminga. Ayos ka lang?" "Opo, Ma. Nanaginip na ako ng masama." "Sige, uminom ka muna ng tubig bago ka muling matulog. Kung kulang ka pa sa tulog, dehydrated ka lang siguro kaya ka binabangungot." Tumango lang ako tapos iniwan na ako ni Mama. Pasado alas 10 ng umaga na ako nagising. Actually, nagising na lang ako sa tunog ng mga pukpok na malalakas. Noong sumilip ako sa bintana, may mga kalalakihang nagtatrabaho sa loob ng compound namin. Nagpuputol ang iba ng mga puno. Iyong iba naman ay pinuputulan lang ng sanga. Tapos may mga nagbubungkal rin ng lupa para makuha lahat ng talahib pati ng mga ugat. Bala kasi ni Mama na magtanim ng mga gulay doon. Lalo at malawak talaga ang espasyo sa harapan at likuran ng bahay. Dahil sa naging abala na nga ang mga sumunod na araw, kaya nakalimutan ko na rin ikwento kina Mama ang tungkol sa panaginip ko. Dahil sa tingin ko, doon na talaga kami magtatagal, kaya naman naisip ko na maghanap na rin ng mapaglilibangan sa lugar na iyon. Tuwing hapon ay naglalakad-lakad ako papunta sa may sentro. Medyo malayo pa sa bahay namin ang pinakasentro. Siguro mahigit 10 minutong lakad mula sa bahay namin. Naroon ang elementary school, barangay hall, basketballan at mga talipapa. Isang araw noon, pumunta ako sa basketballan. Nagdala na rin ako ng rubber shoes na inilagay ko lang sa bag. Saglit akong tumambay roon at nakitira-tira ng bola hanggang sa may lumapit sa akin. "Uy, tol, ikaw pala yan. Ano nga uli ang pangalan mo? Nakalimutan ko kasi." Sabi ko naman, "Virgilio. Ikaw si Noli, di ba?" "Oo pare, ang galing mo naman. Minsan lang tayo nagkausap, gabi pa. Naalala mo na agad ang pangalan ko." "Abay oo naman. Ikaw pa lang naman kasi ang una kong nakilala rito. Maliban kay Aling Minda, yung may-ari ng tindahan." "Ano tol, lalaro ka ba?" "Oo, sige ba?" Tapos nagtawag na siya na makakalaro namin ng limahan. Doon na kami nagsimulang maging magkaibigan ni Noli at tuwing hapon ay naglalaro kami ng basketball. Isang araw noon, sinabi sa akin ni Noli, "Tol, punta ka sa bahay namin bukas, alas 5 ng hapon. Kaarawan ni Mrs. Wala naman kaming kakilala rito masyado. Kasi si Mrs. lang ang taga rito. Tapos karamihan pa ng mga kaanak nila ay wala na rito. Kaya parang wala na rin kaming kamag-anak dito. Ang lungkot naman kung dalawa lang kami magsiselebrate ng birthday niya. Wala pa akong makakainuman." Sabi ko naman, "Ah, ganun ba? Sige, walang problema. Pero saan ba ang bahay niyo?" Sabi niya naman, "Hindi kalayuan sa bahay niyo. Pero pakaliwa yung sa amin. Susunduin na lang pala kita bukas para hindi ka maligaw." "Sige pare, mas gusto ko yan."
wika ko pa. Tapos umuwi na ako ng bahay dahil katatapos lang namin noon maglaro ng basketball. Kinabukasan nga noon ay nakita ko na agad si Noli sa labas ng bahay namin bago pa mag-alas 5 ng hapon. Kaya nagpaalam na ako kay mama na aalis muna. Wala namang tutol si mama kapag umaalis ako ng bahay dahil alam niya naman na bored na talaga ako sa bahay namin. Pagkarating namin sa kanila ay nagulat ako dahil ang ganda pala ng asawa ni Noli, si Angela. 18 taong gulang pa lang iyon. Tapos si Noli ay kasing edad ko, 21. Magiliw naman nila akong tinrato sa loob ng kanilang pamamahay. Medyo malawak din ang bahay nila at malinis, kahit gawa lang iyon sa kahoy. Family house din daw iyon nila Angela. Tapos ang mga magulang niya ay doon na nanirahan sa Maynila sa kuya niya. May mga iniinda na raw kasing sakit ang kanyang mga magulang at ang kuya niya ang nagpapagamot. Kaya matapos ang formal nilang pagpapaalam na magsasama na, ay iniwan na sila ng mga magulang ni Angela sa bahay ng kanilang pamilya. Masaya ang aming naging kainan, pero nagtataka ako kung bakit kami lang ni Noli ang umiinom. Sabi naman ni Angela na hindi raw siya pwede sa alak dahil buntis siya. Sabi ko naman, talaga? Hindi halata ha? Ang nipis pa rin kasi ng tiyan mo. Sabi niya naman, oo, mukhang maliit lang talaga ako magbuntis. Tapos nagpahaging naman si Noli. Paring Virgilio, wala ako ibang mahanap na ninong para sa anak namin eh. Sabi ko naman, unang-una, bigla mo ako tinawag na pare. Pangalawa, nagpapahaging ka na. Ikaw ba ay inaalok mo ako maging ninong ng anak nyo? Malawak naman ang ngiti ng dalawa. Tapos sabi naman ni Angela, okay lang ba? Sabi ko naman, abay syempre naman, it's an honor. Wala din naman akong ibang katropa rito, maliban dito kay Noli. Agad namang tumayo si Noli at niyakap ako. Maraming salamat pare ah. Tsaka huwag ka mag-alala, hindi ka namin guguluhin taon-taon tuwing Pasko para hingian ng regalo. Kahit wala ng regalong ganun, ay ayos lang. Kaya hindi mo na kailangan magtago tuwing December. Sabi ko naman, sus, kahit pa may regalo ay ayos lang. Walang problema. Maliit na bagay lang naman yun eh. Masayang nagpatuloy ang inuman namin ni Noli. Tapos pasado alas 8 ay natapos na kami. Ipinagbalot naman nila ako ng 4 na hiwa na pritong manok at lumpia para may pasalubong daw ako pag uwi ko ng bahay. Natuwa naman si Rona pagkarating ko ng bahay. Kaunti lang daw kasi ang kinain niya dahil ayaw niya sa ulam namin na malunggay na may sahog na pinatuyong dilis. Medyo pihikan kasi talaga iyon sa pagkain. Maging si Mama ay muling kumain dahil naakit daw siya sa lumpia. Ang sabi ni Mama na natutuwa daw siya, at least nagkaroon na ako ng bagong kaibigan sa lugar na iyon. Sabi ko naman na minsan ay ipapakilala ko rin si Rona sa asawa ni Noli para may kakilala rin siya. Ilang buwan din ang lumipas, naroon pa rin naman ang mga nakakatakot na pagpaparamdam sa amin sa bahay na iyon. Pero nasanay na lang din siguro kami, kaya hindi na lang din namin gaanong pinapansin. Isang gabi noon, matapos namin maghapunan, ay iniakyat ko na agad si Papa sa itaas dahil mabigat daw ang pakiramdam nito at gustong magpahinga ng maaga. Tapos si Mama naman ay umakyat na rin dahil pagod raw siya sa maghapong pag-aasikaso sa taniman niya ng gulay. Kaya naman kami lang ni Rona ang naiwan sa ibaba. Naroon siya sa kusina naghuhugas ng mga pinggan. Tapos ako naman ay naroon sa may labas ng bahay. Nagyuyosi sa gilid para hindi ako makita ni Mama. Okay lang naman kung si Rona ang makakakita sa akin. Madalas ko naman iyong suhulan para hindi ako isumbong. Hindi ko pa nga natatapos ang isang stick ay narinig kong napatili si Rona ng malakas.
kasabay ng tunog ng pagkabasag ng mangkok. Kaya dali-dali akong tumakbo papasok ng bahay at dumiretso sa kusina. Naabutan ko si Rona na kumikisay sa sahig. Maputla ang balat habang ang mga labi ay medyo nagkukulay violet na. Tapos sobrang lamig ng kanyang balat na animoy bagong labas sa freezer. Hindi ko alam ang aking gagawin. Ang sabi ni Mama na magpunta raw ako sa barangay. Dahil may service naman ang barangay, baka pwede kaming magpahatid sa ospital. Kahit pasado na noon alas 8 ay hindi na ako nagdalawang isip. Tumakbo na ako agad patungo sa barangay hall. Mabuti at 24 hours naman iyong bukas at may mga naka-duty na tanod. Agad akong pinasakay sa service nilang tricycle at sinundo namin si Rona sa bahay. Si Mama lang ang sumama dahil baldado nga si Papa ko. Pagkarating sa ospital ay agad siyang nilagyan ng heat compress para mapainit ang katawan. Tapos inobserbahan buong magdamag. Ang sabi ng doktor ay wala naman siyang makitang mali sa kapatid ko, maliban sa hypothermia o iyong sobrang pagbaba ng temperatura ng katawan. Tinanong pa kami kung galing raw ba kami nag-swimming at nagbabad si Rona ng matagal sa tubig. Sabi naman namin na hindi. Nasa bahay lang kami maghapon at maayos pa ang kondisyon ng kapatid ko noong matapos namin kumain. At nasa loob siya ng bahay noong magkaganon siya. Sabi naman ng doktor na base sa initial findings ay wala siyang makitang posibleng dahilan sa nangyari kay Rona. Pero kung gusto raw naming malaman ang totoong dahilan, ay sa mas malaking ospital kami magpunta para magsagawa pa ng komprehensibong test at malaman ang tunay na dahilan. Kinabukasan, pasado alas 8, ay inilabas na namin si Rona sa ospital. Ayos na rin naman siya, normal na ang temperatura. Pagkarating sa bahay ay ikinuwento niya sa amin na may nakita daw siyang isang matandang babae na nakapurong itim ng suot, tapos sobrang maputla. Nakalutang lang daw iyon sa sahig at biglang lumapit sa kanya, saka siya niyakap. Tapos doon na siya biglang nanigas at gininaw ng sobra. Ang sabi ni Papa na mukhang kailangan raw ipabless sa pari ang bahay na iyon dahil mukhang pinamamahayan ng mga masasamang espiritu dahil sa tagal ng panahon na walang nakatira. Noong sumunod na araw ay nagpa-blessing nga kami ng bahay. Wala rin kaming ibang bisita maliban kina Noli at Angela, kaya naipakilala ko sila sa pamilya ko. Matapos ang house blessing, isang linggo rin kaming hindi nakaramdam ng kakaiba. Pero makalipas ang isang linggo, ay balik na naman sa dati ang pagbabagsakan ng mga plato sa kusina kapag gabi. Pati na ang walang kasawa-sawang pagpapatay-sindi ng mga ilaw. Kaya sinabi ko kay Mama at Papa na kailangan naming sumubok sa mga albularyo dahil mukhang mas magaling sila pagdating sa pagpapalis ng mga masasamang nilalang. Noong una ay ayaw pa ni Papa kasi hindi naman siya mapaniwalain sa mga albularyo. Sabi ko naman, sa mga multo at masasamang espiritu naniniwala siya, tapos sa albularyo tuloy ay hindi. Tsaka hindi naman naniningil ang mga albularyo at hindi rin kailangan ng handa, kaya wala kaming gagastusin. Wala na ngang nagawa si Papa at pumayag na rin ito. Kaya ako na ang naghanap ng albularyo. Nagpatulong ako kay Noli. Ang sabi naman ni Noli na kay Aling Minda raw kami magtanong. Kaya doon nga kami nagtanong at itinuro naman kami sa kabilang bayan. Kaya nag-arkila ako ng tricycle na magagamit sa pagsundo sa albularyo. Sa mismong araw na iyon ay nasundo namin ang albularyo. Nagpausok muna iyon sa buong bahay, loob at labas. Tapos may isang puno na sinasabi niyang portal daw ng masasamang elemento. May isinagawa siyang pagre-ritual doon at parang may kaaway pa nga siya kasi nagsasalita siya ng pagalit habang umiiskrima. Nilagyan niya iyon ng uling sa ibaba at binudburan noong powder na malakas umusok.
Tapos nag-orasyon sa tubig at ibinuhos rin sa punong iyon. Makalipas ang 1 oras ay bigla na lang nalanta lahat ng dahon noon. Tapos maging ang balat ay tila naging marupok din. Sabi ng albularyo na dapat daw palaging magpapausok sa likurang bahagi ng bahay. Tapos huwag tataniman ng mga saging na saba dahil malalaki iyon at malalapad ang dahon. Magiging malamig ang likuran ng bahay na siyang paboritong tirhan ng mga masasamang elemento, lalo na ng mga multong ligaw. Gaya ng sinabi ni Aling Minda, huwag naming babayaran ng pera ang albularyong iyon dahil siguradong hindi tatanggapin. Kaya 5 pirasong sardinas, kape at asukal lang ang iniabot ko sa kanya na nakalagay sa isang sako. Ngumiti naman iyon at nagpasalamat bago umalis. Pagkaalis ng albularyo ay nagtulong na kami ni Noli sa pagpuputol ng mga puno ng saging sa likuran at inabot na nga kami ng hapon noon. Magmula noong araw na iyon ay nahinto na ang mga pagpaparamdam. Hindi na rin nagpapatay-sindi ang mga ilaw namin. Kaya masasabi kong epektibo talaga ang ginawa ng albularyo. Kaya kahit papaano ay nakakahinga na ako ng maluwag. Kahit anong oras ako bumaba para uminom ng tubig, ay hindi na ako nakakaramdam ng kaba na baka kung anong sorpresa na naman ang gugulat sa akin sa ibaba. Isang gabi noon, matapos naming maghapunan, ay tumambay ako sa upuan sa harapan ng bahay. Hindi na rin kasi ako natatakot tumambay sa labas ng bahay namin, kahit abutin pa ng 10:00 ng gabi. Pasado 8:00 na noon nang makita kong nasa labas ng gate namin si Noli. Kinakawayan ako nito, kaya agad akong lumapit. "Oh, pare, balita, saan punta mo?" Tanong ko pa rito. "Sa tabing dagat sana, pre. Si Mrs. kasi naglalambing. Gusto raw niya ng paksiw na dulong. Dati niya pa kasi yung paborito, tapos pinipigaan ng kalamansi. Masarap din iyon ipulutan, pare. Pwede tayong mag-shot kahit 1 bote lang kapag nakabili tayo." Sabi ko naman, "Sa bagay, maaga pa naman. Sige, kapag nakabili ka ng dilis o dulong, shot tayo." Sagot ko ng isang lapad. Bumalik ako sa bahay para ilak muna ang pinto. Dinala ko na rin ang susi para hindi na ako mang-iistorbo kina mama pagka-uwi ko. Naglalakad na nga kami papunta sa tabing dagat. Pagkadaan namin sa tindahan ni Aling Minda ay sarado iyon. Sabi ko naman, "Oh, bakit sarado ang tindahan ni Aling Minda?" Sabi naman nito, "Nakita ko siya kanina, maagang nagsara. Pupunta raw sa kabilang bayan. Kabuwanan kasi ng bunsong anak niya. Kaya gabi-gabi ay doon siya natutulog. At kapag nakapanganak na daw iyon, ay baka doon muna siya ng 2 buwan para magbantay." "Ah, ganun ba? Eh di saan tayo bibili ng alak nito?" "Eh di doon sa may tindahan, malapit sa barangay. Mas matagal magsara ang mga tindahan doon." "Okay." Sagot ko pa at nagpatuloy na kami sa paglalakad hanggang sa tabing dagat. May nakita kaming 3 bangka na may ilaw na Petromax. Ibig sabihin, nandidilis iyon. "Ayos pare, may pumalaot. Bago naman siguro mag-10:00 ay mag-uuwian na ang mga iyan." Wika niya pa, kaya doon na muna kami tumambay sa may tabi ng puno na dati kong pinag-upuan noong hinabol ako ng kakaibang nilalang. Muli kong naalala ang nangyari sa akin na hinabol ako ng aswang. Kaya naisipan kong ikwento iyon kay Noli para may mapag-usapan naman kaming bago. Nagulat naman si Noli sa narinig. Ang sabi niya kasi na naikwento lang din sa kanya dati ng mga magulang ng asawa niya na may aswang nga raw doon sa lugar nila. Pero hindi nila alam kung taga roon ba talaga. Kasi bihira lang naman kung mamataan. Pero dati ay marami daw talaga ang mga aswang sa lugar na iyon. Pero dahil siguro sa pagdami ng mga tao, kaya nagsialis na rin ang karamihan. May mga nagroronda rin naman ng mga tanod,
pero hindi regular. Weather-weather lang kumbaga. Nagpatuloy pa kami sa kwentuhan hanggang sa inantok na lang ako. Sa tingin ko ay wala pang huli yung mga mangingisda kasi hindi pa rin nagpapatinag. Hindi ko na nga alam kung anong oras na iyon dahil nakakaidlip na ako habang nakasandal. Si Noli kasi patuloy pa rin sa pagkikwento ng kanyang nakaraan at mga pinagdaan ng buhay. Nagising na lang ako noong maramdaman ko ang malakas na tapik sa akin ni Noli. Kaya nagising ako. "Pare, takbo na! Ito na yung sinasabi mo, aswang!" Pagkalingon ko ay naroon na sa unahan iyong nilalang. Nakahalintulad noong humabol sa akin, ilang buwan na ang nakalilipas. Agad akong tumayo at kumaripas ng takbo. Hindi ko na nga naisuot ang tsinelas ko. Nauna na sa akin si Noli sa pagtakbo. Pero gaya dati, ang hirap pa rin talagang tumakbo kapag lumulubog ang mga paa sa pinong buhanginan. Hindi ko alam kung anong nangyari kay Noli dahil bigla siyang nadapa. Kaya nauna ako sa kanya sa pagtakbo. Nakita kong nakumbabawan na siya ng nilalang na iyon at kinakalmot sa dibdib. Kahit natatakot ako, ay hindi ko maaatim na pabayaan ang nag-iisa kong kaibigan sa lugar na iyon. Kaya binalikan ko siya at niyakap mula sa likuran ang nilalang. Pero hindi ko yun naitulak. Masyadong malakas. Muli akong bumangon at binalikan ang nilalang. Pero nagulat ako noong makalmot ako sa tiyan na umabot pa hanggang sa dibdib. Nakita kong umuubo na ng dugo si Noli. Pinilit kong tumayo pero nanghihina ako. May sugat rin pala ako sa binti at sa hita. Narinig ko pa ang huling sigaw ni Noli. "Pare, tumakbo ka na! Iligtas mo ang sarili mo! At huwag mong papabayaan ang asawa at anak ko!" Gusto ko siyang tulungan pero sa dami ng dugo mula sa sugat ko sa dibdib ay duda ako kung tatagal pa ako na hindi mahihimatay o tuluyang manghihina. Kaya habang abala pa ang nilalang na iyon kay Noli ay nagtatakbo na ako. Pero dinaanan ko lang ang bahay namin. Dumiretso ako sa barangay hall para humingi ng tulong sa mga tanod. Agad naman nila akong pinasakay sa tricycle at pinuntahan namin sa tabing dagat si Noli. Pagkarating namin doon ay wala na iyong aswang. Tanging ang katawan ni Noli na lang ang naroon. Halos masuka pa ako sa nakita dahil butas ang tiyan ni Noli at wakwak ang leeg. Hindi ko alam kung paano ko yun ipapaliwanag kay Angela. Pinagtulungan ng mga tanod si Noli na iuwi sa bahay nila. Sumama na rin ako sa paghatid. Pagkakita pa lang ni Angela na bitbit ng mga tanod ang katawan ni Noli, ay pumalahaw na iyon ang iyak. Agad ko naman iyong niyakap upang damayan. Matapos ang ilang minutong pag-iyak, ay doon niya palang napansin na patuloy ang pagkakabasa ng kulay pula sa damit ko. Kaya napaatras siya at nagtanong kung dugo raw ba iyon ni Noli. Iniangat ko naman ang damit ko at nakita niya ang dalawang mahaba na malalim na hiwa, tapos may dalawa pang medyo mababaw. "Ha? May sugat ka, Virgil? Bakit hindi mo sinabi agad?" Tapos natataranta na siyang kumuha ng towel at plangganang may tubig. Ipinasundo ko na lang din sila Mama at Rona sa bahay namin para alam nila kung nasaan ako. Tutal dadaan din naman ang mga tanod sa amin pagkabalik nila ng barangay. Pagkarating nila Mama at Rona sa bahay nila Angela, ay doon ko na ikinuwento ang lahat ng nangyari. Patuloy sa pag-iyak si Angela. Kasalanan niya raw iyon. Kung hindi raw sana siya nagparinig kay Noli na gusto niyang kumain ng paksiw na dulong, ay hindi sana iyon nangyari kay Noli. Sinabi ko naman na huwag niyang sisihin ang kanyang sarili. Lahat naman ng asawa ay gagawin din ang ginawa ni Noli. Ang pamilya ko na nga ang nag-asikaso sa pagpapagawa ng kabaong ni Noli pati na ng paglilibingan. Kinabukasan ng hapon ay inihatid na namin si Noli sa kanyang huling hantungan. Si Angela naman ay inalok ko muna na sa amin tumuloy dahil hindi siya ligtas
kung mag-isa lang siya sa bahay nila at buntis pa. Napapayag ko naman siya, kaya doon muna siya natulog sa kwarto ni Rona. Kinagabihan noon ay bigla akong inapoy ng lagnat, tapos binabangungot na ako. Mabuti na lang at hindi makatulog noon si Angela at nagpunta siya sa kwarto ko para sana ako ay kausapin. Nang makita niya raw ako na umuungol at nanginginig, kaya dali-dali niyang tinawag si Rona. Pilit nila akong ginigising pero hindi ako magising. Kaya pinunasan na lang nila ako ng pawis gamit ang basang towel. Dahil sobrang init ko raw talaga. Wala rin namang ibang mauutusan na lumabas ng bahay para tumawag ng tricycle. Kinabukasan, nagpasama si Mama sa isang tanod upang sunduin si Lolo Tirso, iyong albularyong dati kong nilapitan para magpaalis ng mga masasamang elemento sa bahay namin. Noong makarating si Lolo Tirso ay agad akong ginamot. Inurasyonan ang langis na nasa maliit na botelya at iyon ang ipinahid sa mga sugat ko. Ang kamandag raw ng aswang ang dahilan ng pagkukumbulsyon ko at kung hindi naagapan, dalawa lang ang maaring mangyari. Mahawaan ako ng pagkaaswang o di kaya sumuko na ang katawan ko at mamatay. Kinahapunan na noon pa ako nagising. Ikinuwento na lang sa akin ni Mama ang mga nangyari. Naroon lang din si Angela, hindi umaalis sa tabi ko. Makalipas ang isang linggo ay bumuti na rin naman ang pakiramdam ko. Tuwing umaga ay naglalakad-lakad kami ni Angela sa tabing dagat at madalas naming mapag-usapan si Noli. Hanggang sa mabagit ko sa kanya ang huling habilin sa akin ni Noli na huwag kong pabayaan ang asawa at anak niya. At hindi sinasadyang masabi ko sa kanya na gusto ko siyang ingatan habang buhay, pati na rin ang anak nila ni Noli. Napatingin naman siya sa akin at napatanong kung ano raw ba ang ibig kong sabihin. Sabi ko naman sa kanya na huwag siyang aalis sa bahay namin hanggang sa makapanganak siya. Gusto ko siya at gusto kong alagaan sila ng anak niya habang buhay. Hindi ko siya mamadaliin sa kanyang sagot, pero kung sakaling handa siyang tanggapin ang pagmamahal ko, ay ipapangako ko na itataya ko rin ang buhay ko para sa kanila ng anak niya. Naiyak naman siya, pero sinabi niya na masyado pa raw maaga para umibig siyang muli dahil mahal na mahal niya raw si Noli. Pero wag raw akong mag-alala dahil kapag natapos na siya sa kanyang pagluluksa, ay pag-iisipan niya na ang tungkol sa alok ko sa kanya. Sa mismong buwan ng kanyang panganganak ay sinagot niya ako. Tinanong ko naman siya kung bakit iyon ang pagkakataon na hinintay niya. Sabi niya naman na hindi niya raw alam kung makakaraos pa siya ng buhay pagkatapos manganak. Dahil ang sabi sa kanya ng nanay niya, kapag ang babae raw ay nanganak, ay nasa hukay na ang isang paa. Ayaw niya raw mawala sa mundo na hindi niya nasasabi sa akin ang kanyang kasagutan. Bago pa nga manganak ay dumating naman ang kanyang ama at ina, pero hindi siya sumama noong magbalik ang mga iyon sa Maynila. Malaki raw ang tiwala niya sa akin na hindi ko siya papabayaan. Lalo at ilang buwan na ang lumipas na naroon siya sa bahay namin at talagang maalaga ako at istrikto sa kanya. Kapag hapon ay bawal na talaga siyang lumabas ng bahay. Kailangan sarado na rin lahat ng bintana, lalo na sa kwarto namin. Doon na kasi siya natutulog sa kwarto ko. Masyado raw kasing malikot matulog si Rona. Baka masipa pa raw ang tiyan niya. Gaya noong nasabi ko noong simula sa kwento, Sir Carl, na bago kami umuwi ay may planong makipagsosyo si Mama sa negosyo ng mga pinsan niya, iyong palaisdaan. Noong bagong dating pa lang kami roon ay kinuha na nila agad ang 100,000 na share ni Mama. At pagkalipas ng mahigit kalahating taon ay wala pa rin nasisimulan. May mga materialis naman na nabili pero wala pa talagang nasisimulan. Noong huling dinalaw iyon ni Mama ay nag-away sila ng pinsan niya.
Ang sabi daw, baka hindi na matuloy iyong palaisdaan dahil wala ng pera para bilhin ang ibang mga kailangan. Kung gusto raw ni Mama, edi magdagdag pa raw si Mama ng 200,000 para maitayo iyon. Sabi naman ni Mama na wala na kaming ganong pera. Kaya sobrang sama ng loob ni Mama noong umuwi siya sa amin. Mukhang inilipad na raw ng hangin ang 100,000 na investment niya. Sa madaling sabi ay lalo kaming naghirap. Walang umaakyat na income sa pamilya namin, tapos araw-araw gumagastos ng pagkain. Kaya nagsimula na akong mag-aral ng pangingisda at magkopra ng nyog para maasikaso ang nyogan nila Mama. Sumasama naman sa akin araw-araw si Rona. Bago manganak ay sumulat ang mga magulang ni Angela na ibenta na lang daw ang lupa at bahay nila para may magamit si Angela bilang panimula, lalo at magkakaanak na siya. At kung nakikita raw nito na mabuti naman akong tao, wala raw silang tutol kung ako ang magiging bagong kabiyak ni Angela. Sabi ko naman kay Angela, "Bakit? May sinabi ka na pala tungkol sa atin?" Sabi niya naman, "Kailangan pa ba ipaliwanag sa kanila yun? Hindi pa ba obvious? Hindi naman tayo magkamag-anak. Pero narito pa rin ako sa bahay nyo, kahit sinundo na ako ng mga magulang ko at nasa iisang kwarto na tayo natutulog." Napangiti na lang ako. Bago makapanganak si Angela, ay naibenta naman namin ang bahay nila. Tapos nagpatayo kami ng bahay sa loob lang din ng compound namin. Pero doon namin iyon ipinuwesto malapit sa daan para iyong bandang harapan ay gagawin naming tindahan. Kahit kaunti pa lang ang mga bahay sa bahaging iyon, ay papasaan ba at dadami rin ang mga bahay roon. Bumili na rin ako ng tricycle at ako mismo ang namamasada. Kaya kapag hindi panahon ng pagkukopra, ay namamasada ako ng tricycle. Nagsilang ng malusog na batang lalaki si Angela na pinangalanan naming Noli para hindi mawala sa alaala namin ang totoo niyang ama. Ilang taon ang lumipas, kahit papaano ay nakaka-recover na ang buhay namin. Nagnegosyo na rin kasi sina Mama at Rona. Nagbenta sila ng mga paninda sa tindahan, pero wholesale. Tapos ang mga kliyente nila ay iyong mga maliliit na tindahan din. Ako naman ang nirerentahan nila na taga-deliver. Kaya masasabing, nagtutulungan talaga kami para makaahon sa hirap. Hanggang sa isang gabi, ginising ako ni Angela dahil may kumakatok raw sa pintuan namin. Kaya agad akong bumangon. Si Rona iyon. "Kuya, si Mama binabangungot. Ayaw magising." Sabi ko naman, "Sige, dito ka lang. Huwag mong iiwanan si Ate Angela mo ha, kahit anong mangyari. Magtarangka kayo ng pinto." "Upo, kuya." Tapos nagpunta na ako sa bahay. Noong mga panahong iyon, ay doon na sila natutulog sa ground floor. Nagpagawa na kasi kami roon ng isang silid para hindi na mahirapan sa pag-akyat baba kay Papa. Lalo at hindi na ako doon nakatira. Mahihirapan sila Mama at Rona kung sila ang magbubuhat kay Papa akyat baba. Pagkarating ko sa bahay ay patuloy pa rin sa pag-ungol si Mama. May naituro namang kaunting teknik sa akin si Lolo Tirso, lalo na sa mga binabangungot. Huwag raw aalugin ang ulo. Kumuha lang daw ng tubig at wisikan ang mukha paunti-unti. Iyon na nga ang ginawa ko. Sa kabutihang palad ay nagising si Mama at ang sabi niya, may aswang raw na umaaligid sa bahay namin. Nakikita niya raw sa kanyang panaginip. Isa raw iyong matandang babae. Sabi ko naman na wag muna siyang bumalik sa pagtulog. Magpapausok lang muna ako sa kusina at magsasaboy ng asin sa paligid. Nagbato na rin ako ng ilang dakot ng asin sa itaas ng bubong hanggang sa makarinig ako ng huni ng ibon. Kasabay ng pagaspas na papalayo sa bahay namin. Pero wala akong nakikitang kahit anong nilalang na lumilipad papalayo. Puro lang tunog. Sinabi ko kina Mama na wala na ang aswang, umalis na. Baka napadaan lang.
Tapos noong sumunod na gabi ay ganun uli ang nangyari. Kaya naisip kong mukhang sila mama na talaga ang puntirya. Kaya tinanong ko siya kung may nakaaway ba siya sa kanyang pagtitinda. Ang sabi niya naman, umaga raw noong gabi ng una siyang binangungot ay may isang matanda ang lumapit sa kanya at nagtanong sa mga produktong inaalok niya. Nag-inquire daw iyon ng presyo tapos nag-order. Noong sinabi ni mama na kukuha siya ng down payment ay nagalit daw iyon. Bakit magbabayad agad bago pa ang deliver ng produkto? Sabi naman ni mama na deposit lang naman iyon at hindi kabuuan ng bayad. 20% lang ng order para siguradong itutuloy. Tapos pagka-deliver ay saka kukunin ang kabuuang bayad. Sabi naman daw ng matanda na panloloko raw ang ginagawa ni mama. Bakit naman daw sisingilin agad ang bayad ng kabuuan kapag na-deliver ang produkto? Hindi pa naman naibibenta. Sabi naman daw ni mama na kailan niya pala balak bayaran ang kabuuan. Sumagot naman ang matanda na saka na raw. Kapag naibenta niya na lahat ng kukunin niyang paninda kay mama. Sabi naman ni mama na pasensya na. Hindi naman ganun kalaki ang puhunan ko. Pinapaikot-ikot ko lang din kahit kaunti ang tubo. Kaya hindi pwede iyong ganoong arrangement. Nagtuloy-tuloy na raw sa pagtatalak ang matanda at nagalit kay mama. Kaya tinalikuran na lang daw ni mama. Iyon din daw ang babaeng nakikita niya sa kanyang panaginip na nakatingin sa kanya habang nakangisi. Sabi ni mama na humingi na raw ako ng tulong sa albularyo na madalas tumulong sa amin. Sabi ko naman na sige. Kinabukasan, pinuntahan ko ang albularyo. Tutal wala na rin naman kaming nararamdamang kakaiba sa paligid. Madaling araw noon ay maagang gumising si mama para kunin ang order niya sa terminal. Doon lang kasi ibabagsak tapos pipick upin na lang naming dalawa. Kaya alas 4:30 pa lang ng madaling araw ay umaalis na kami ng bahay. Pagka-uwi namin ay pasado alas 7 na ng umaga. Naabutan namin si Rona na naroon sa harapan ng bahay nila at umiiyak. Dali-dali iyong nilapitan ni mama at tinanong kung anong nangyari. Ako naman ay nagsimula ng magdiskarga ng mga produktong na-pick up namin. Bigla akong natigilan noong marinig ko ang sinabi ni Rona. Ma, si Papa, wala na. Napatingin ako kay Rona. Tapos dali-dali akong tumakbo papasok ng bahay nila. Naabutan kong malamig na bangkay na si Papa at dilat na dilat ang mga mata na mukhang namatay sa takot. Kaya hinaplos ko na lang iyon para magsara. Hindi ko na rin napigilan pang maiyak. Pinalamayan namin si Papa ng 2 araw dahil may mga kamag-anak naman si Mama na siguradong dadalaw din. Noong mailibing na si Papa ay hindi pa rin natigil ang panggagambala ng aswang gabi-gabi. Kaya sinundo ko na ulit si Lolo Tirso at sinabi ang lahat ng ginawa sa amin ng aswang na iyon. Sabi naman ni Lolo Tirso na huwag mag-alala dahil wawakasan niya na ang kasamaan ng aswang na iyon. Hindi niya lang daw matsyempohan kaya hindi niya magawang tapusin. Pasado alas 5 ay naroon na sa bahay nila Mama si Lolo Tirso. Kami naman ni Angela at Baby Noli ay doon na rin muna natutulog sa bahay nila Mama para may kasama sila. Pasado alas 8 noong may marinig kaming paghuni ng ibon. Hindi ko alam kung anong nangyayari kay Mama dahil bigla siyang nagalit habang umiiyak. Tapos lumabas siya. Pinagmumura niya ang aswang. Sinasabi niyang pinatay na nga noon si Papa, hindi pa rin nakontento, bumalik pa rin. Tapos hinahamon na iyon ni Mama. Lalabas sana ako para pigilan siya. Pero hinawakan naman ako ni Lolo Tirso at sinabing, hayaan ko lang daw si Mama, siya na raw ang bahala. Bantayan ko lang daw ang pintuan para walang makasalisi na makapasok. Baka ang mag-ina ko naman daw ang tirahin. Nakikinig lang kami noon sa loob
kung ano ang nangyayari sa labas. Narinig naming lalo pang nag-ingay ang aswang na tila inaasar si Mama dahil napakalakas ng paghuni noon na parang nasa itaas lang ng isang puno. Pero biglang may malakas na kalampag sa bubungan. "Sige, bumaba ka rito kung ako talaga ang pakay mo nang makita mo ang hinahanap mo." Wika pa ni Mama, pero si Lolo Tirso ay naroon lang nakatayo habang nakadikit sa may dingding. Hanggang sa marinig namin sa may bintana na umuusal ng orasyon si Lolo Tirso, tapos nasundan ng malakas na pagbagsak sa lupa. Nakita ko na lang si Mama na naroon sa may pinto. Papasukin ko raw siya. Ramdam kong napakalamig ng kamay ni Mama noong humawak siya sa akin at nangingini. Takot na rin daw siya. Pero nakikita niya si Lolo Tirso na sinisinyasan daw siya na ituloy lang ang ginagawa niyang paghahamon sa aswang. At noong naroon na nga yun sa bubong, ay doon na raw binato ni Lolo Tirso ng orasyon. Narinig niya raw na may bumagsak sa harapan niya pero wala siyang nakikitang nilalang. Tapos nakita niyang may sinasaksak noong maiksing pinatulisang bagakay si Lolo Tirso bago siya sininyasan na pumasok. Makalipas ang ilang minuto ay tahimik na ang paligid. Ang sabi ni Lolo Tirso na wag na raw kaming mag-alala. Kahit kailan ay hindi na kami gagambalain pa ng aswang na iyon. Dahil sigurado na ang kamatayan noon. Inalok ko pa siya na ihatid pa uwi, pero hindi siya pumayag. Pupuntahan niya pa raw ang bahay ng aswang upang sunugin para wala ng bakas ng existence ng aswang. Magmula noon ay hindi na kami nakaranas pa ng panggagambala ng aswang. Hindi ko lang din alam kung iisa lang ba ang aswang na pumatay kay Noli at iyong aswang na pumatay sa aking ama. Hindi na rin kasi ako tumambay ng gabi sa tabing dagat dahil ayokong mangyari rin sa akin ang nangyari kay Noli. Noong umidad ng 4 na taong gulang si Baby Noli, ay nagpakasal na kami ni Angela. Nabuntis na rin kasi siya uli. Pero kahit si Baby Noli ay ako ang nakarehistro bilang kanyang ama, itinuring ko na rin naman siya bilang sarili kong anak. Pagkalipas ng ilang taon ay nagpasya akong lumipat sa Bulacan. May offer kasi ng trabaho sa akin doon sa tiyuhin ni Angela. Noong una ay kaming 3 lang ng bunso naming anak na si Cynthia at iniwan lang namin si Noli kina Mama at Rona. Iniwan ko na rin kina Mama ang tindahan namin para hindi na nila kailangan pang maghanap ng iba pang negosyo. Dumarami na rin naman ang mga kabahayan doon. Pero kalaunan ay kinuha ko na rin si Noli para makasama namin dito sa Bulacan. At ngayon nga ay masaya na kaming 4 na namumuhay rito. Hanggang dito na lang ang kwentong ito. More power sa iyong channel. Lubos na gumagalang, Virgilio. Mag-iingat po kayo palagi. At hanggang sa muli.